Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. So yun po, no, sunod na nga ng ICC itong warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa. Ang yabang nito noon no? Halak ka. Hinahamon-hamon niya si Trillanes na magbosa sa kanya. Ngayon, nandyan na, ayan, tumakbo, no? Na halos magkandapa-dapa doon sa Senado, sa hagdan. Halak ka. Maihi, halos maihi nung nakita yung mga NBI. Ito na ang pagbabayad nyo sa kasamaan nyo. Kayong dalawa ng amo nyo. Ha? Kayong dalawa ni Duterte. Libre-libre mga pinagpapatay ninyo noon Diba? Ngayon na sinisingil na kayo sa mga kasalanan nyo. Para kayong mga dagang nagtatago. At ayaw humarap sa pananagutan. Hindi ganon. Kulang pa nga yung mga buhay ninyo. Isa lang kayo. Pinatay ninyo halos sa 30,000. 30,000 mga mahihirap na Pilipino ang pinagpapatay ninyo. Panoorin natin yung kayabangan nyo noon. Ayan yung mga libo-libong pinagpapatay ninyo doon sa war on drugs ninyo. Ayan, nagsusumamo yung mga dugo, no, na mga pinatay ninyong mga mahihirap. Tapos ngayon nagmamakaawa ka, humihingi ka ng due process, ha? Humihingi ka ng awa at tulong kay President Bongbong Marcos na sana wag kang dalhin dun sa dahig. Mga pinagpapatay nyo libo-libo, hindi kayo naawa pinagkapirahan nyo pa nga Halak. Diba? Halos pag may namamatay, binabayaran nyo yung mga pulis, ginawa ninyong negosyo ang pagpatay. Pinalakas ninyo yung loob ng mga pulis sa pagpatay sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanila. Kaya yan, crime against humanity yung ganyan Yan ang tinatawag na systematic attack sa mga civilian, no? State-sponsored killings. At kayong dalawa ni Duterte ang si Duterte ang utak, ikaw naman ang tagapagpatupad ng kawalangyaan niya. Halak ka. Personal na galing sa akin. Kung sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana. Kita mo ang lakas ng loob mong humingi ng tulong at magsabi na alagaan itong mga Pilipino. Kayo pinagpapatay ninyo Halak ka. Diba? Sa halip na alagaan ninyo, pinagpapatay ninyo yung mga Pilipino, yung mga suspected addicts sa ngalan ng pera. Dahil alam, babayaran kayo Kaya ganyan. Ngayon, ikaw naman ngayon ang humingi ng simpatsya dito sa Pangulo na sasabihin wag kang dalhin dun sa dahig. Halak. Gago! Imposible yan. Hintayin mo ang oras mo ba to? You may buy some time sa pag-delay ng justice sa pagpapadala sa'yo sa dahig. Pero gaya nga lang sabi ni Torion, may aeroplano nang nakaabang dun dun sa Villamor Air Base. Kaya ang magagawa mo lang magpatagal-tagal. Pero sigurado mabubulok ka rin doon sa dahig at dadalhin ka kasama yan. Masasamahan mo na yung amo mo. Yon, si Duterte. Pareho kayong mga demonyo. Magsama kayo doon. Role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Yun lang, pag-iusap ko sa kanya. Halak ka. Hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. So nakita niya mga kababayan, talagang humihingi ng simpatsya na alagaan daw siya. Ako, wag ka nang umasang
kanlungin ka ni Bongbong Marcos dahil sa mga libo-libo ninyong pinatay. Imposible. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto niyo accountability, filean mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Alam mo kasi, kaya hindi pwedeng i-file dito dahil sinabi na nga ni Joel Butuyan, di ba? Nilinis niya yung mga ebidensya eh. Bago bumaba si Duterte, lahat ng mga ebidensya, mga ballistic, DNA test, pinag-aalis ninyo eh. Pati yung mga katawan ng, pati yung mga, paraffin test, dinoktor ninyo eh. Kaya gusto nyo dito kayo kasuhan dahil alam nyo, hindi magpo-progress yung kaso, hindi magki-case build up. Dahil dinoktor nyo na yung crime scene. Kaya ganyan. Ano lang ang naging role mo, sir? Ha? Ano lang ang naging role mo? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ang war on drugs ninyo nga eh, puro nga patay ang tao eh. Yung tao ang naubos, yung droga hindi, natira. Ha? Pinagpapatay ninyo yung mga mahihirap at saka yung mga walang pera, yung mga para pagtakpan yung mga drug lord na kinakanlong nitong amo mo. Gaya niyan si Michael Yang, sina Sammy Oy, sina Charlie Tan, 'di ba? Yan. At ikaw ang isang instrumento sa pagpatay ng mga taong yan, yung Oplan Tokhang. Pinatupad mo yan, 'di ba, yung double barrel. Kaya ikaw ang isa sa mga principal ng crime against humanity. Kasama ka. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat depensa ng sarili nila. At Hindi nga, hindi nga set ang ginawa mo nga. Pinapalabas nyo laging ng laban, tinataniman nyo ng barel. Tinataniman nyo ng mga ebidensya, palalabasin nyo ng laban para ma-justify yung pagpatay ninyo. Para makapagtago kayo doon sa self-defense. Na na-figure out na yan ng ICC. Kaya wala na, hindi na uubra yung palusot ninyong ganyan. Wala akong pang-abuso na hinahayaan. Wala daw pang abuso na hinahayaan. Puro umabuso nga mga pulis noon eh. Konting lang, patay. Pamakita lang na, na addict, may tattoo, patay agad. Kasi may bayad eh. 'Di ba? Alam, may reward system na pinatutupad. At inamin na yan ni Bongo. Pagka, patay, mas malaki ang bayad. Pag huli, mas maliit. Kaya yung ginawa ng mga polis, puro patay, pinagpapatay lahat. Para mas malaki yung reward na makukuha nila. Kaya ang tawag dyan, state-sponsored killing. Ibig sabihin, yung pagpatay sistematiko, may bayad pa. Sistematikong pag-atake sa mga sibilyan. Kaya yan, nagpo-fall yan sa crime against humanity. Kaya doon ka na magpaliwanag, sa ICC, tingnan natin kung uubra yan. So ito, panoorin natin yung mga napipighati at saka mga kababayan natin nung war on drugs, yung mga kababayan natin na kawawa noon. Ayan De La Rosa, kagagawan niya yan. 'Di ba? Panahon ninyo. Yan nagsusumigaw yung mga dugo na mga pinatay ninyo. Mga walang awan yung pinatay, alang-alang sa pera. Alang-alang sa pagsunod nyo dyan sa demonyo nyong amo. Kaya yan, magsama-sama kayo ngayon doon sa dahig. Magiging karton ka rin. Hintayin mo lang. Ako, Carmena, kung meron man akong pinatay o meron mang namatay na ilang libo na yan, bakit wala akong kaso na kinakaharap dito sa Pilipinas? Kaya nga, nilinis nga ninyo Kaya wala kayong kaso kasi pinagtatanggal ninyo yung mga ebidensya. Mamaya, pakinggan natin si Joel Butuyan. Sinabi niya yan nandun sa ICC. Pakinggan natin.
Pero pakinggan muna natin yung ano mo tapang-tapangan mo kung uubra yan. Sarado ba mga RTC? Sarado ba mga korte natin? Bakit hindi ko mag-file? Bakit doon yung mag-file sa ICC? Because it is designed to banish us from the face of the earth. Kaya doon pinal sa ICC kasi wala nang hustisya rito. Hindi na makakamit pang hustisya nung nandito dahil nga inalis niya yung mga ebidensya kaya kailangan nang pumasok ang ICC. Yon ang dahilan. Yan ang gusto ng mga kalaban ng Duterte. Panoorin natin si Jovel Butuyan. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case Ah, because those who need to speak are involved in the crime." ayun. Isa pa palang punto kasi yung mga kasama, yung mga kasama sa krimen hindi rin magsasalita dahil kasali sila sa asunto Yan, isa ka na dyan, si De La Rosa, sina Dante Geran, sina dating NBI, tapos si Vicente Danao, si Albayalde. Yan sila rin kasi yung mga kasama sa krimen kaya hindi rin sila magte-testify Kaya mahirap talaga pag dito hindi magpa-prosper. Hindi magkakaroon ng case build-up dahil minanipula na ninyo yung rito, yung mga yung justice system dito, yung ebidensya. There's nothing, not even a police report. Ah. You don't have a scene of the crime. You don't have ballistics. You don't have DNA. Ayun pinag-aalis ninyo Ha? Kaya ang tapang-tapang mo sasabihin mo, gusto mo ditong harapin yung kaso mo, mag-file sa local court. Kasi alam mo hindi magpa-prosper. Kasi pinag-aalis na ninyo yung mga ebidensya. Kaya gusto mo dito ka filean para malulusutan mo. Pero sorry ka na lang. Doon final ni Trillanes yan sa ICC kaya siguradong karton kayo sa kulungan. Diba? Sigurado yan. Karton at garapon. Uuwi kang garapon. Sigurado yan, De La Rosa. Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC." Ayan lahat ng mga ebidensya na dapat na kailangan para sa case build up, pinagbuburan ninyo, pinagtatanggal ninyo. 'Di ba? Tingnan mo kung gaano kayo kademonyo. Ha? Kaya kung hindi manghihimasok ang ICC rito, hindi makakakuha ng hustisya tong mga libo-libong Pilipinong pinagpapatay ninyo. Kulang pa nga isa lang kayo, yung mga pinatay ninyo, libo-libo buti pasalamat ka nga, magiging karton ka lang yung mga pinatay nyo, mababalik pa ba yon? Yung buhay na yon? Halak ka. Diba? Ikaw, takot kang maging karton. Try natin. Under the Philippine justice system, Your Honors, no criminal case can reach the courts unless they are initiated and filed by the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. From Justice Secretary, Remulla has been appointed as Ombudsman. So the two gatekeepers of justice are successively occupied by a ranking official who has declared that there is absolutely no hope for domestic justice for the victims. Ayun, wala na. Wala nang pag-asa pag dito final yung kaso. Kaya ang lalakas ng loob yung dalawa. Pati si Duterte sasabihin, file the case in court. Diba? Doon sa Quadcom, yun ang lagi yung sinasabi. Mag-file kayo. Paano? Alam ninyo, hindi magpa-prosper yan dahil pinagtatanggal ninyo yung mga ebidensya bago siya bumaba Diba? Kayong dalawa. So, buti na lang may ICC kaya karton kayong lahat. Halak ka. Ito, pakinggan natin yung amo mo ha. Pakinggan natin yung sinasabi ng amo mo na kung kahit makapatay daw kayo ng 1,000, paprotektahan kayo. Do your duty, I will die for you.
do your duty, and if in the process you kill 1,000 persons because you were doing your duty, and I will protect you. And if they will try to impeach me, I will hurry up the process and we go out of the service together. Thank you. And good morning. Ayan, oh. Papalapalakpak ka pa eh, di ba? Masaya kayo noon eh. Ngayon, ito na ang araw ng paniningil, no? Ito na ang araw ng pagbabayad sa mga kasamaan ninyo. Kaya, mabuti pa, De La Rosa, sumuko ka na. No? Dahil harapin mo na yung kaso mo doon sa dahig. Dahil siguradong abo ka uuwi at magiging karton doon. Halak ka.